Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Kaalaman sa Radyo Kalusugan at saka sa Azul TV at sa ating Radyo Kalusugan. Magandang araw at ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito ay ang water cycle. So, ano ba ang water cycle? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang water cycle ay isang natural na proseso ng kalikasan na mahalaga sa pagpapanatili ng supply ng tubig sa lupa. Sa prosesong ito, magaganap ang magdaang tubig sa iba't ibang yugto mula sa lupa patong atmosphere upang makakalikha ng ulan o snow. Dahil sa araw ay umiinit ang tubig sa lupa at karagatan at nag-evaporate ito para maging ulap. Ang tubig naman na nag-evaporate ay nananatili sa atmosphere bago maging ulan o snow. Pagkatapos, babalik ito sa mga karagatan at sa iba pang anyo ng tubig at mauulit muli ang cycle. Yan, katulad yan sa larawan nga nakita natin. Kumbaga yung karagatan, yun sinasabi nating collection area, no? Pagkatapos mag-evaporate ito dahil sa init, pagkatapos nasa itaas ay mag-condense ito. Pagkatapos doon magaganap ang precipitation. Ano ang mga proseso o yugto ng water cycle? Mayroong tatlong pangunahing proseso o yugto ng water cycle. Yung una ay ang evaporation. Sa prosesong ito, nagbabago ang anyo ng tubig mula sa pagiging liquid patungong gas o tinatawag na water vapor dahil sa init o heat energy na ibinibigay ng araw. Ang heat energy mula sa araw ang nagpapabilis ng paggalaw ng molecule sa tubig sa ibabaw ng mga karagatan, ilog at lawa hanggang sa mag-evaporate o sumisingaw ito paitaas sa atmosphere bilang water vapor. Hindi natin aktual na makikita ang proseso ng evaporation sa water cycle. Ngunit, maaari itong ihalin tulad sa usok na sumisingaw sa isang pinapakuluang tubig. Pagkatapos, ang mga molecules ang nag-evaporate ay mananatili sa atmosphere na 10 araw bago maging ulap. Ayon sa USGS, ang dami ng tubig na nag-evaporate sa buong mundo ay halos katumbas lang din sa dami ng tubig na ibinubuhos ng ulan. At dahil 70% sa ating mundo ay binubuo ng mga karagatan, dito pangunahing nanggagaling ang mga tubig na na-evaporate papunta sa atmosphere. Ikalawa ay ang condensation. Matapos pag-evaporate, ang tubig bilang gas o water vapor paitaas sa atmosphere, muli itong magbabago ang anyo mula sa pagiging gas patungong liquid. Nangyayari ito dahil mas bumababa at lumalamig ang temperatura habang naglalakbay ang water vapor sa hangin paitaas. Sa prosesong ito, unti-unting mawawala ang heat energy na taglay ng water vapor. Kaya magiging mas mabagal ang paggalaw ng molecules nito hanggang sa mag-condense at maging maliliit na water droplets at ice crystal. Pagkatapos, ang mga nabuong water droplets naman ay kusang hahalo sa maliliit na particles ng alikabok, asin at usok na tinatawag bilang aerosols o particulate matters na matatagpuan sa atmosphere. Habang parami ang naghahalong water droplets at aerosols ay saka naman nabubuo ang mga ulap. Ang paghahalo ng aerosols at water droplets upang makabuo ng ulap ay tinatawag na coalescence. Ang isa sa mga halimbawa ng condensation ay gaya ng water droplets na makikita natin sa paligid ng isang malamig na can. Pagkatapos itong ilabas sa refrigerator, nangyayari ito dahil nagsasalubong ang water vapor sa hangin at ang malamig na temperatura sa can drinks na nagdudulot sa pagbagal ng molecules kaya nabubuo ang water droplets. Panghuli, ang precipitation. Sa pagpapatuloy ng condensation ay lalong lumalaki at bumibigat ang nabubuong water droplets sa mga ulap. Kapag sapat na ang bigat ng mga ito, ay tsaka naman nagsisimula ang pagbagsak ng tubig mula sa atmosphere pabalik sa lupa. At dito nagaganap ang
precipitation. Mahalagang tandaan na mayroong iba't ibang uri ng precipitation. Ang tubig ay maaaring bumabagsak sa lupa bilang ulan, snow, sleet, hails, at freezing rain. Samantalang, magkakaiba naman ang dami ng tubig na bumabagsak sa lupa depende sa lugar. Mayroong mga lugar na palaging umuulan, habang ang ibang lugar naman ay bihirang umuulan, magkakaroon ng ulan sa loob lang ng isang taon. Tandaan natin sa ulan, kapag mayroon tayong ulan, mababagsak lang ito sa lupa kapag tama o sobra na ang bigat. Ang sukat ng bigat bago ito magiging ulan, bago ito babagsak, kahit snow man yan, sleet man yan, o hails man yan, umaabot muna siya ng 200 tons o 200,000 kilos bago ito magiging ulan. Oo, ang babagsakan nito sa lawak nito 10 square kilometer per hour yan per hour. Hindi yan sa kaya makikita natin yun yung nagiging natural na ulan. 200 tons in 10 square kilometer in 1 hour. Yan po yung ibabagsak ng ulan. Ano ba yung snow? Sa snow tayo, no? Nabubuo ito kapag ang maliliit na ice crystal sa mga ulap ay nagsama-sama at nagiging snowflake. Habang patuloy itong nagsama-sama, ay patuloy rin itong bumibigat hanggang sa bumagsak ito mula sa ulap pababa sa lupa. Doon naman tayo sa hails. Ito ay maliliit na tipak ng yelo. Nabubuo ang hails kapag masyadong mainit ang isang lugar. Dahil sa sobrang init ay umaakyat ang water vapor ng mas mataas pa sa tinatawag na freezing level, yung zero temperature. Ika nga. Kaya naman, ang water vapor ay pwedeng mag-freeze at maging yelo sa mga ulap at saka ito babagsak sa lupa. Ito naman ay mas maliit na tipak ng yelo, mas maliit sa hails. At nabubuo naman kapag malamig ang panahon o winter season ng isang lugar. Yung freezing rain naman, ito naman ay unang bumabagsak mula sa ulap bilang tubig. Ngunit, kalaunan ay agad ding magiging yelo pagbagsak sa sahig. Anong hitsura ang mga patak ng ulan o raindrops? Dahil inaakala naman ng marami na ang raindrops, hugis, patulis, parang kamukha ng mga patak ng ating luha. Gayunpaman, ayon sa Anatomy of the Raindrops ng NASA, ang raindrops ay kahugis ng isang hamburger bun na pabilog ang itaas at flat naman ang ibaba. Nahuhulma ang ganitong hugis ng raindrops habang mabilis itong bumababa sa atmosphere. Pagkatapos, habang patuloy itong bumabagsak sa hangin, ay nahahati ito sa gitna at lumilikha ng mas maliliit pa na patak na hugis pabilog o spherical. Saan napupunta ang mga tubig ulan na dulot ng precipitation? Posibleng mangyayari ang susunod na mga bagay. Una, maaaring itong mag-evaporate pabalik sa atmosphere. Ikalawa, maaari namang itong sumailalim sa infiltration. Ito ang tawag sa proseso na kung saan ang tubig ay sinisipsip pailalim sa groundwater upang magsilbing tubig sa ugat ng mga puno at halaman at maging sa mga bato. Ikatlo, ito naman ay maaaring dumadaloy papunta sa mga ilog at sapa. Ngunit madalas ay napupunta ang tubig sa mga karagatan at ibang anyong tubig at nagsisimula uli ang water cycle. Ano ang transpiration at sublimation? Bukod sa mga karagatan, lawa at ilog, ang mga halaman ay isa rin sa mga pinagmumulan ng water vapor na umaakyat sa atmosphere. Ang prosesong ito ay tinatawag na transpiration o ang pagre-release
ng water vapor mula sa dahon ng halaman. Nakalilikha ang water vapor ang mga halaman dahil sa tubig na sinisipsip ng mga ugat nito mula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, ang tubig ay dumadaloy sa mga tissue ng halaman at lalabas ito sa stomata o maliliit na pore or butas sa ibabaw ng dahon. May mga butas din sa ibabaw ng dahon ng mga halaman bilang water vapor na naglalakbay sa hangin. Samantalang ang sublimation naman ang tawag sa kakayahan ng solid water, gaya ng ice at snow na diretsong nag-evaporate patungong gas o water vapor kahit pa hindi ito nalulusaw bilang liquid. Gayunpaman, nangyayari lamang ang mga prosesong ito sa matataas na lugar na mayroong sapat na init mula sa araw. Tuyo ang hangin at mababa ang air pressure katulad ng makikita sa larawan sa mga kabundukan ng Western Canada. Bagaman nababalutan ng snow, ang mga bundok na ito ay nakakagawa pa rin ito ng water vapor dahil sa taglay nitong klima o lokasyon na kinakailangan para mangyayari ang proseso ng sublimation. Paano nakakaapekto ang climate change sa water cycle? Dahil sa patuloy na pag-init o pagtaas ng temperatura sa mundo, ay patuloy ring tumataas ang bilis ng evaporation sa water cycle. Ang mas maraming evaporation ay nangangahulugan din ng mas maraming precipitation o pag-ulan. Bilang resulta nito ay hindi nagiging balanse ang distribution ng nagaganap na evaporation at precipitation sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, ang ilang mga lugar ay nakakaranas ng sobrang pag-ulan na nagdudulot ng matinding pagbaha. Sa datos ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, inaasahang mas lalo pang titindi ang pagbaha sa mga susunod na taon kasabay ng pagtindi ng global warming. Katunayan, sa pagpasok ng taong 2000 ay tumaas sa 134% ang nararanasang flood-related disaster sa mundo. Samantalang ang ilang lugar naman ay nakakaranas ng malawakang tagtuyot at tag-init. Yan na may malaking epekto sa mga pananim. Ayon sa datos ng World Meteorological Organization o WMO, mas dumalas pa ngayon ng 29% ang mga nararanasang tagtuyot kumpara sa dalawang nakalipas na dekada. Isa pa, nagre-resulta ang climate change sa mas mainit na temperatura sa mga karagatan na nagdudulot ng mas malalakas at mapaminsalang mga bagyo. O siguro nararanasan natin yan, ano? O katulad ngayon, may mga bagyo. Kaya kung dati may mga lugar sa Pilipinas na hindi binabagyo, pero ngayon dumadalas na ang bagyo, kaya nakikita natin talaga yung epekto ng climate change. Sa katunayan, ayon sa datos ng World Bank, ang water-related disaster gaya ng bagyo, tsunami, at baha ang nangunguna sa listahan ng mga kalamidad na madalas nararanasan sa loob ng 50 taon. Nakakabahala rin ang mga glaciers at ice sheets na unti-unti nang natutunaw na nakakadagdag pa sa patuloy ng pagtaas ng level ng mga karagatan. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy rin na nakakaapekto sa kalusugan ng tao dahil nalilimitahan na ang mapagkukunan ng malinis na tubig at nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, ang sobrang pag-ulan, tag-init at pagbaha. Ano naman ang acid rain? Ang acid rain ang pangunahing epekto ng air pollution sa water cycle. Madalas itong nagsisimula sa mga air pollutant na katulad ng una,
ang sulfur dioxide na ibinubuga ng mga pabrika na nakita nyo sa naka-indicate ngayon na sa larawan at plantasyon. At ikalawa, ang nitrogen oxide na ibinubuga naman ng mga sasakyan. Ang pollutant na ito ay humahalo sa oxygen na nasa hangin at water vapor, kaya nabubuo mula rito ang sulfuric at nitric acid. Kapag natunaw na ang mga acid na ito sa water droplets sa ulap, bumabagsak naman ito sa lupa bilang acid rain. Ano naman ang epekto ng acid rain sa kalusugan at kalikasan? Ang pag-ulan ng acid rain ay nagdudulot ng acidification sa iba't ibang anyo ng tubig. Ang pagiging acidic ng mga dagat, lawa at ilog ay pumapatay sa mga isda at iba pang nilalang na nabubuhay sa ilalim ng tubig. Ang acid rain ay dumadaloy rin sa mga underground water, kaya magiging kontaminado ang tubig na maaaring magamit ng tao. Isa pa, pinapatay ng acid rain ang calcium at magnesium na nasa lupa, mga nutrient na kailangan ng mga puno at halaman upang mabuhay. Nagre-release din ito ng aluminum sa lupa, kaya nagiging mahirap lalo para sa mga halaman na sumisipsip ng tubig. Epekto rin ng acid rain ang pagkasira ng mga gusali and struktura gawa sa mga marble at limestone, ang pagkupas ng pintura at pangangalawang ng bakal. Samantalang pagdating sa kalusugan, wala namang direktang epekto sa balat ng tao ang pagdampi ng acid rain. Gayunpaman, ayon sa website ng WebMed, ang paglanghap ng acid rain ay maaaring nagdudulot ng respiratory illnesses tulad ng asthma, hika at chronic bronchitis, o maaari magpalala sa mga kondisyon ng mga taong dati nang may ganitong sakit. Isa pa, ang mga particles ng acid rains na humahalo sa hangin ay maaaring magpahirap sa heart function na maaaring humantong sa heart attack at kamatayan ng isang tao. Paano tayo makikinabang sa water cycle? Nakikinabang tayo sa water cycle dahil ito nagpapanatili sa supply ng tubig para mabuhay ang lahat ng nilalang sa mundo. Ang kakayahan ng kalikasan na mag-recycle ng tubig ay isa sa mga dahilan kung bakit naiiba ang Earth sa ibang mga planeta sa solar system. Ang mga sumusunod, ilan pa sa mga mahahalagang bagay na ibinibigay sa atin ng water cycle. Una, mga pananim. Dahil sa ulan ay lumalago ang bawat pananim, kaya mayroon tayong nakakain na sariwang prutas at gulay. Isa pa, nakakatulong din ang tubig sa paglago ng mga puno at makukulay na mga bulaklak na nagpapaganda sa mga tanawin. Habang pinalalago ng water cycle ang bawat pananim, ang mga halaman naman sa kabilang banda ay tumutulong pabalik sa pagpapatuloy ng proseso ng water cycle. Halimbawa, ayon sa US Geological Survey, ang isang malaking oak tree ay nakakapag-transfer o nakakapag-release ng water vapor ng 40,000 gallons na malaking tulong sa pagkakaroon ng mga ulan. Pangalawa, pagkakaroon ng mga ulap. Ang proseso ng condensation ang pangunahing responsable sa paglikha ng mga ulap at patuloy tayong nakikinabang dito. Nakakatulong ang mga ulap sa pagkontrol ng ating klima sa pamamagitan ng pagharang ng liwanag at init mula sa araw. Production ng asin. Nagkakaroon ng asin kapag nag-evaporate ang tubig dagat at mahalagang sangkap ito para magkalasa at maging masarap ang ating mga
pagkain gamit araw-araw. Dahil sa water cycle ay nagkakaroon tayo ng malinis na supply ng tubig na magagamit para sa pagluluto, paglilinis at pagliligo. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit mayroon tayong naiinom araw-araw na isa sa pangunahing kailangan ng mga tao at hayop para mabuhay. Sinasabi sa article ng Medical News Today na ayon sa pag-aaral, maaaring mamamatay ang isang tao kung hindi ito nakakainom ng tubig sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw. Bukod pa rito, nagagamit din natin ang tubig para makagawa ng iba pang mga inumin gaya ng juice, lemonade, kape at tsaa. Ano ang ating magagawa para mapangalagaan ang water cycle? Ayon sa US Environmental Protection Agency o EPA, ang pinakamahalagang magagawa natin para mapangalagaan ang sistema ng water cycle sa pamamagitan ng tamang paggamit o pagtitipid ng tubig, water conservation. At nagsisimula ito sa loob mismo ng ating mga tahanan at komunidad. Halimbawa, maaari nating isara agad ang mga gripo kung hindi naman na kinakailangan. Agad na ayusin ang mga tumatagas na tubo o linya ng tubig. Iwasan din natin na maging sanhi ng pollution. Kapag gumagamit ng mga matatapang na kimikal, langis o gamot, hindi ito dapat ipaplas sa CR o itapon na lang kung saan-saan dahil maaari itong dumadaloy papunta sa groundwater, lawa, ilog at dagat na magkukontamina sa tubig sa dadaloy sa water cycle. Maaaring magsagawa ng mga lokal na komunidad ng seminar upang ituro sa mga residente ang tamang disposal para sa mga hazardous chemicals. Pwede rin tayong makatulong sa pamamagitan ng mga halaman at puno upang mabawasan. O magtatanim tayo, Oo, pwede rin tayong makatulong, O magtatanim sa pagtatanim ng mga halaman at puno upang mabawasan ang air pollution na sanhi ng acid rain. Oo, kahit malit lang ang bahay natin, sa gilid, pwede tayo. Kung wala naman, kung nakatira kayo sa talagang walang espasyo, pwede sa bintana. O kahit magtanim kayo ng sibuyas dyan, kamatis, pwede yan. Kung sikapin natin, gamitin ang tubig na responsable, matutulungan nating mapanatili sa ayos ang proseso ng water cycle at matitiyak natin na makakapaglaan ito ng tubig na ligtas at malinis na ating gagamitin. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa susunod ang ating pag-usapan ay tungkol sa natural calamity at maraming salamat sa kaalaman sa Radyo Kalusugan. Sa susunod ulit. Bye-bye!